Okay, to start with, sa ito ikaduha nga panimbahon, I would like, I'm requesting everybody to please stand and open your Bibles in the book of Jude. This is the second book before Revelation. No? Second to the last book in the Bible. Isa lamang kini ka chapter, Jude verse 11. Jude verse 11. Second to the last book, no, before Revelation. Mauna siya ang book of Jude. And this morning, we will be learning or talking about, meditating on the life of Cain, no, way of Cain or Abel, no, Abel. Kinsa man atong pilion nga pamaagi sa atong pagpanginabuhi o kinabuhi diri sa kalibutan, kay Abel ba or kay Cain? Jude verse 11, I will read it loudly and read it with your eyes only. Jude verse 11, woe unto them, for they have gone in the way of Cain and ran greedily after the error of Balaam for reward and perished in the gainsaying of Kor. May the Lord add more blessings in the reading of His word. Let us pray. Labing balaan og langit nun nga Amahan, nagapasalamat kami Lord karon nga adlaw, karon nga takna, nga pribilehiyo nga imong gihatag kanamo para kami magkatapok diri sa imong balialampuanan sa pagsimba ug sa pagbalik sa tanan dungog himaya diha sa imong trono ug sa imong anak sa Kristo karon nga simana, sa imong protection, sa imong giya, sa imong panalangin nga gihatag kanamo. Amahan, dalaygon ka karon nga adlaw. Na through this opportunity, Amahan, dili matapos-tapos sa among pagpasalamat o Amahan sa among pag-meditate sa among pulong karon. Una-una sa tanan, pasaylua kami sa mga sala nga among nahimo. Giyahi kami, pinagi sa kapunanan sa balan nga Espiritu Santo. And Lord, ako nagapray nga tagay kami sa langit nung kaalam. And Amahan, kung sa may mga kadisturbuan nga naa sa among kasing-kasing o gunahuna karon, nga mahimong babag sa among pagpaminaw sa imong mga pulong, sa pangalan ni Jesus, ako nagampo. I'm casting it out, Lord. Kini mga negatibo nga butang o mga daotang espiritu nga nagapalibot kanamo sa pangalan ni Jesus, pahawa kamo kauban ni Satanas. And Lord, tabuni kini nga lugar matag-usa kanamo sa amili nga dugo ni Kristo nga amo ang focus, concentration karon sa imong mga pulong ug among mga makat-unan niini. Ug akong pagampo Amahan nga imong pulong karon mahimong panalangin. And salamat usab Lord sa amo ang mga kaigsunan nga nag-view karon through live streaming. And Lord, I'm praying nga ikaw sab magakontrol sa ilang palibot, magahatag ka na mo og nindot nga signal o gihatag ka na mo man ng kadaugan sa imong mga pulong karon nga dili matapos kini nga serbisyo nga adunay kahawang but adunay kadasig sa pagpamuhat, pagpadayon sa paghimaya sa imong ngalan diri sa among kinabuhi sa matag adlaw nga tanan. And Lord, gamita ko mightily. Puna ako sa balan nga Espiritu Santo, butangi pamulo akong pamaba. And Lord, akong pagampo nga imong ngalan ug imong anak nga si Kristo may maday karon nga adlaw dili ako. Kining tanan akong pagampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Magabalik ka mo sa paglingkod. Kini nga bersikulo no is a very unique one nga dili lang kay pag-encourage sa matag usa ka nato but more on warning sa matag usa ka nato. Ang unang paragraph pa lang, it says here, woe unto them. Woe unto them. Meaning, alaot or kaalautan ang mahitabo sa kinabuhi sa isa ka tao. Woe meaning suffering or kalamidad. Ang isa ka Kristohanon nga nagapadayon sa iyang kinabuhi, nga nagasunod sa iyang kaugalingon nga kabubuton o dili kabubuton sa atong Dios. Woe unto them, for they have gone in the way of Cain. Without question, at this time si Cain ug si Abel, pareha sila nga anak sa atong Dios. No? Without question. And by this time, I am surmising nga silang duha usab gitrain silang amahan o ginahan nga si Adan ug si Eva. Unsaon nga magkinabuhi nga matarong diha at tubangan sa atong Dios. Kay ngano,
Di ba matagam si Adan ug si Eva sa nahitabo sa ilang kinabuhi nga gipahawa sila sa Garden of Eden that their life should be very best at that time, nga wala sila problemahon but only to follow God's commandment, to obey God and to worship God and nothing else. But then sa diyang nakasala sila, according pa sa last verse in the book of Genesis chapter 3, gipahawa sila sa Ginoo kay basin pa ang sunod nilang kaunon is ang katong tree of life. No? Kailang nakaon is ang katong tree sa knowledge of good and evil. So by this time, gipahawa na sila sa Ginoo, kay napaday sa kapunuan dito, nga di sila mamatay. Kaya nga noon sa mahitabo, kumakaon to nilang tree of life, forever sila nga mabuhi, nga nagkinabuhi usab sa sala, nga ilahang gihimo. And so today, we will learn. No? We will learn unsa ang nahitabo ug nganong gipahimangnuan sa Ginoo kita karon about sa kinabuhi ni Cain. Si Cain ug si Abel, si Cain ug si Abel, these are the two first brothers at this time nga nabuhi sa ilahang panahon, no? Nga dako usab kitag makatunan. Number one is ang how to worship and praise our God. And I believe so, isa ni sa mga gitudlo sa ilahang ginikanan at that time, kay dili gusto si Adan ug si Eva nga ma-offend ug balik ang Dios sa ilang kinabuhi. And so ilang gitudloan unsaon? How to worship God and to please God in their life. But as you know, when these two were born, according to the book of Romans chapter 5, they are born out from sin. Nana ang sala nga natanom sa ilahang kasing-kasing. And I believe so, ang gitudlo silang ginikanan is matarong. Matarong. But because there is sin in their hearts, ang isa ning tuman, si Abel, pero si Cain, wala. Wala. And this is a reality sa atong panahon karon. Nga sa atong panimalay, naatay mga anak nga gitudluan unsang pamaagi sa atong Ginoo. Mao ni ang atong sundon. Naay isa nga mosunod, naapoy isa nga di gyud mosunod, iyag yung himuon ang iyang gusto nga kana bitong sukwahi sa giya, sa commandment, sa gusto sa Ginoo nga mahitabo sa atong kinabuhi. And this what happened to Cain and not to Abel. Si Abel is a faithful man. Si Abel is a very obedient person. Gani, in the book of Hebrews, chapter 11, open your Bibles in the book of Hebrews, chapter 11, verse 4. Kung sa gisulti sa Ginoo sa ito adiri about sa character ni Abel. And this should be our pattern usab, no? Sa atong kinabuhi. Hebrews chapter 11, verse 4, it says here, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. You see, in so many times I have already told everyone, according to the book of Romans chapter 12, that our service, that is a sacrifice sa atong Ginoo. That is a sacrifice. Pero sa kinabuhi ni Abel, sacrifice is not enough to please God. And maski nako, I am so amazed sa effort nga gibuhat ni Abel para lang, dili lang kay masuko ang Ginoo sa yaha. Dili lang kay ma-at peace siya sa Ginoo, but to glorify God every day sa iyang kinabuhi. Dili lang kay sacrifice ang gibuhat ni Abel. Ingon pa diri, Abel offered unto God a more excellent. Could you believe that? More excellent sacrifice. More excellent sacrifice. Naana ba'y nakahimo ana sa tuwa dire? More excellent sacrifice? Sacrifice maybe. But how about excellent sacrifice? Have we done that?
Ako dili ko kaingon that I have been on the level pareha kay Abel that as excellent sacrifice. Ug kung ato man ang nahimo, it did not stop there about sacrifice or excellent sacrifice. Because God wants more. Huh? But kay Abel, inana niya kagihigugma ang atong Dios. Sacrifice, dili lang na siya kay mao, but he wants more excellent sacrifice. Gilaliman ka. Pati ako gapanlingo, Lord, tabangi ko nga dili man siguro nako malampasan si Abel about more on giving excellent sacrifice. At least, Lord, ako asang matupungan. Because I believe so. Sa akong ginahimo karon, I am not at his level on doing so on more excellent in sacrifice, in serving, in glorifying our God. Are we aiming for that? We should. We should. Dili pa ulayan tanan. Napay sunod adlaw, sunod Domingo. No? Ang atong sakripisyo nga ginahimo sa Ginoo, dili lang kay matag Domingo ha, but every day sa atong kinabuhi, nga kana bitong mapugnan nato atong pagka-monster, mapugnan nato atong kanang dautan. Remember, we are sinners saved by grace. Mabitaw giingon sa Ephesians, work out your own salvation. That does not mean about our eternal salvation, but ang kanang maluwas bitaw ka nga di ka maulawan, maluwas bitaw ka nga dili maulawan sa bangatong Ginoo, nga kanang we produce good works in every day sa atong kinabuhi. Now, question is, pareha kay Abel, no? Dili lang kay sacrifice ang serbisyo ay ang gihatag sa atong Dios, but more excellent sacrifice. Take note on that. And we should ponder on those three words, more excellent sacrifice. Nga dili lang ta moingon nga kaya baka nako na himuon. No. Ako nang himuon, ato nang himuon sa atong Ginoo. Kaya nga no, nayubang grupo that they are offering their sacrifice sa atong Dios. Pero dili ginadawat sa Ginoo ilang sakripisyo because in the first place, wala sila tinud-anay nga relasyon sa atong Dios. Wala sila tinud-anay nga kaluwasan. Pero kita nga naangko nato ang tinuod nga kaluwasan sa atong Dios. A simple sacrifice, usahay dili pa nato mahatag sa atong Ginoo. Makasakripisyo ta sa atong trabaho. Nga mo overtime ta, mo extend ta beyond sa gihatag nga requirement just to prove sa atong employer that you are not just giving sacrifice sa imong trabaho, but you are giving more excellent sacrifice para mapansin ka sa imong amo, para ma-promote ka, para ma-increase ang imuhang ato ang sweldo. Sa ato ang skill, sa ato ang profession nga ginahimo, negosyo nga atong ginahimo. We are not just sacrificing, but we are giving an excellent sacrifice para mapansin ang ato ang negosyo. Pero kay Abel, unsa iyang gisiguro? As a shepherd, I know he does good sa iyang pagpanarbaho as a shepherd, but that sacrifice, more excellent sacrifice iyang ginahimo, mas gituunan niyang pansin sa atong Dios. Nganuman, iyang gi-apply ang kanang ginatawag sa atong prinsipyo, the threefold principle. And this kind of principle, diri nato mahatag ang ato ang excellent or more excellent sacrifice sama kay Abel, nga dili sama kay Cain. Nga sakripisyo man tod si Cain kay naghatag po siya offering pinaka the best nga mga vegetables. Pero kato nga sakripisyo dili enough sa atong Ginoo kay dili gina-recognize sa Ginoo. What is this threefold principle? In 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Open your Bibles. On 1 Corinthians chapter 13 verse 13.
this threefold principle nga gusto sa Ginoo nga atong tumanon, atong himuon. And you know what? This threefold principle, this also applies atong pagpanginabuhi, pagpanarbaho, pagnegosyo, sa atong relasyon sa matag-adlaw nga tanan. This is a threefold principle that applies in our lives very effectively. What is this? And now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of this is charity. This is the threefold principle as according to the Bible. Nagihimo ni Abel sa iyang kinabuhi. Mao na dili lisod sa iya ang paghatag og excellent sacrifice sa atong Ginoo. Dili lisod sa iya ang paghatag og excellent service sa atong Ginoo. Dili lisod sa iya ang paghatag og excellent in glorifying our God sa iyang kinabuhi. Because kining tulo ka prinsipyo that God has suggested, mao ni atong himuon. What is this? Faith, hope, charity. Faith, hope, charity. Mao ni ang gusto sa Ginoo nga we should put it in our mind, in our hearts every day para dili ka ma-stress. Dili maglabad ang imong ulo sa mga problema. Dili ka makonsumisyon. And I was thinking, siguro kuning mga biktima aning mga suicide, kung anong they opted, they chose nga magpakamatay na lang sa ilang kinabuhi. They do not have this kind of principle sa ilang kinabuhi. And in the first place, maybe they do not have Christ in their life. When you have faith, when you have hope, when you have charity or love, di ba mo po ni giingon sa Romans chapter 5? When you have these three, maskin pag-unsa kadako sa tribulation sa imong kinabuhi, di yung ka matumpag, di ka basta-basta matibag. Kaya nga naman, you have this faith in God, you have this hope in God, and you have this love to continue this life because we have Christ. And among these three, gitagag emphasis, among these three principle, this threefold principle in life, no? Dili lang kay kini siya para sa atong mga ginikanan, ha? Sa ato ang tanan, sa mga young people, sa atong mga bata nga gagmay pa, atong itudlo ni sila that they should always have hope, that they should always have faith, that they should always have love. Nganong daghan kaayong hateful karong panahona? Nganong daghan kaayo og naay anger, naay wrath karong panahona? Because they do not possess this threefold principle as what the Bible encourages us to apply in our lives. Kagabi samtang gatan ako documentary, no? Nasidbitan ako tong kinabuhi ni Hubert Webb. Do you know who Hubert Webb is? Tong principal suspect sa Visconde massacre. Although he was dismissed sa iyang kaso, kay miraculously nawala ang iyang ebidensya sa vault, sa korte, moton girili siya. He was in prison for 15 years sa maximum jail facility sa Bilibid. And after 15 years, nakagawa siya. Ana pa siya at that time, sandayang na siya sa sulod sa prisuhan. What is in his heart is wrath, anger, no? Nga hoping nga kung kisa may naghimo ani mamatay na unta, including ang pamilya. Inanay ang giingon gyud. Pero sadyang nakagawa siya, nawala daw to tanan. But you know what, kagabi sadyang ako nakita yang interview this year man to. Makita gihapon ako nga naa gihapon ang iyang kapungot, pagdumot ug kalagot. He knew Christ sa sulod sa prisuhan, siya even daw diri sa gawas. But I doubt, because when he supposedly applied this threefold principle, faith, hope, and love, mawala na ng mga kapungot, kanang kalagot, kanang pagdumot. Tanawa si Cain. He doesn't have
faith in God, but he has that faith in himself. He doesn't have hope in God, but he has this hope in himself nga siya, tungkol sa iyahang abilidad, nga moasenso siya. He doesn't have this love to God, but he does have that love in himself. Conceited siya. Mauna, ang iyang ginatanaw niya iyang igsuon, dili as kauban sa pagpamuhat, sa paghimaya sa atong Ginoo, but iyahang kompetisyon, but iyahang kaaway. Because he doesn't have this threefold principle in his life. He doesn't have faith, he doesn't have hope, he doesn't have charity. Ang anger, ang wrath, mo to'y driving force to the extent kayang napatay ang iyang igsuon. Without even thinking nga naay Ginoo nga nagtan-aw sa iya. Kaya nga no, iyang nakita ang iyang kaugalingon lang, dili ang kahimayaan sa atong Dios. Mao na siya sa atong kinabuhi, mas kinunsaon, panatog, paningkamot. When you do not have that faith, maybe naatay faith because that is the one that brought us here, nga naluwas ta. But lacking, kulang gihapon. Maybe we have hope, but not 100%. Maybe we have love, but only 50%. Then that is not enough that nga kita mismo ma-produce atong kaugalingon. Dili lang kay sacrifice, but excellent sacrifice para sa atong Ginoo. And that excellent sacrifice sa atong Ginoo is very, very important sa iyaha. Pero si Cain, wala na niya na-realize, wala na niya na-internalize, wala niya na sabtan, wala siya understanding, wala siya wisdom about that. Ngayon nakita kay Abel. Instead nga yang sundon si Abel, iya may nunggi, patay noon. And this is happening sa atong community as believers in Christ. Kaya nga no, in reality, na ubang Kristohanon nga gipanalanginan sa Ginoo. Ang panalangin sa Ginoo dili magid pantay. Kaya nga naman nagdepende usab sa imuhang faith, sa imuhang hope o sa imuhang love sa pagpamuhat. The more faith, the more hope, the more love you have para sa atong Ginoo, the more excellent sacrifice, the more God will bless you. Dili ang tao mo panalangin sa imuha, but ang atong Ginoo. Mao na tutok ta sa atong Ginoo, dili sa tao. Kay kumutan-aw ta sa atong kapwa Kristohanon. Uy, bag-o na po dayang sakyanan, no? Ngano man na, Lord, nganong niya ako? O inana ka, di ba? Ayaw. Tutok sa atong Ginoo. Go back to the threefold principle. Check your faith. Check your hope. Check your love para sa atong Ginoo. Is your sacrifice enough nga mo qualify? Ayo sa aim dayon siguro for excellent kay basig lisod ba ma-frustrate ka. Aim for satisfactory, di ba sa grado na inana by step, no? Satisfactory sacrifice. Good sacrifice. Sisunod sa good. Very good sacrifice. Napabisunod sa very good sacrifice. Best sacrifice. Kabalo na kaunsa na siya. Then, kinalasan, dili na kinalasan ng excellent ha. Kaya unsa may kinalasan sa excellent. More excellent sacrifice. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo is not just for complacency. But there should always be a goal. There should always be a vision. There should always be a mission para sa atong Diyos. That you will produce that excellent sacrifice. And very understandably, kung anong si Abel, iyang gihatag ang very excellent sacrifice sa atong Ginoo. Go back to Hebrews. And now in verse 6. Hebrews chapter 11 verse 6. God says here, but without faith, it is impossible to please God.
For he that cometh to God must believe that he is, and that he is. Take note on this, the last paragraph, and that he is a rewarder of them that, what? Diligently seek him. God is a rewarder to those believers in Christ who diligently seek him. Your sacrifice, your excellent sacrifice, your good sacrifice, your satisfactory sacrifice, dili na siya sayang because God is looking at it and ginatumbasan sa Ginoo ang imong sakripisyo. Kaingon siya, if you are diligent, God will reward you. Muna mo complain ta, Lord, mao lang ba niya kung panalangin? Do not question God, but question sa sacrifice na mo gina-produce para sa atong Ginoo. Is it good? Is it satisfactory? Is it the best? Dili sa tao, dili sa pastor, but sa atong Ginoo? He is a rewarder. God is a rewarder to those who diligently seek Him. To those who gives their sacrifices not just good, not just very good, not just satisfactory, very satisfactory, but aiming for excellent or excellence. In 1 John chapter 3, verse 12. 1 John chapter 3, verse 12. Dili na to makita in comparison and warning usab sa Ginoo. Dili lang kay ang Jude 11, no? Sa Jude 11, woe unto them, for they have gone in the way of Cain. And God also is warning us in 1 John chapter 3 verse 12, not as Cain. Dili daw nato sundon ang gihimo ni Cain, but ang gihimo og sakripisyo ni Abel may atong sundon. Not as Cain, who was of that wicked one and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil and his brothers righteous. You see, Cain is doing these things that he believes to himself that what he does is good works for him. That, Lord, this is my good works. Dawatan ni, yang gipugos atong Ginoo ba? Lord, these are the best vegetables sa akong farm. Dawatan ni. But is that the acceptable sacrifice nga gihatag ni Cain sa atong Ginoo? Wala. Ang ingon sa atong gibasa, because his own good works were evil. His good works are evil. There are times nga maningkamot ta, nga maluwas or ma-please na to ang Ginoo, but that is not enough according sa prinsipyo sa atong Ginoo. That sacrifice is nothing in my sight. Di na ko na pwede dawaton. In reality, nagapanghitabo pa ni siya sa atong panahon karon. Na ay mga relihiyoso, gasakripisyo, gapamuhat. But it's sad to say, as what God describes, their own works were evil in the sight of God. Kaya nga naman, what they're doing, forcibly doing, they thought nga kini nga sakripisyo dawaton sa Ginoo, pero atubangan sa atong Ginoo, dili og dili dawaton. Not just like Abel, ngayang gituman unsa ang gipasunod sa iyaha, mao ni ang giingon diri, and his brothers righteous. Because in the first place, before ta mo sakripisyo para sa atong Dios, atong angkunon si Ginoong Jesucristo, ato siyang dawaton nga ato ang manluluwas. Maunay first step for a sacrifice. Pero dagang karong panahon na,
Gasakripisyo sila pero pangutan-on nimo kanang imong sakripisyo unsa may equivalent ana. Moingon day may na lang malangit ani. No? May na lang daw malangit. No, dili na mo'y makapalangit. Ang makapalangit kanato. No? In John chapter 14 verse 6, only Jesus Christ. Tanawa si Cain. Gasakripisyo tuod siya, pero dili according sa kaalam sa atong Ginoo. Pagtanaw sa Ginoo, that is still an evil thing. Ha? Daga na ba ginana, di ba? Dili tanang gasakripisyo dawaton sa Ginoo. Busa kita nga naa diha sa tama nga dalan. No? Let's strive for mastery. Nga atong sakripisyo dili lang kay maayo but aiming for more excellent sacrifice. Now, usa na itabo kay Cain. As we all know, yang gipatay iyang suon kay ngano man nagselo siya, naa siya kapungot, naa siya kalagot. But before that, unsa kay nahitabo sa iya ha? Di ba dili man na nahitabo daw nga gipatay? Ha? And that is the first murder nga na-record sa atong Biblia. And when you say murder, meaning premeditated, ihag yung giplano. Kaya nga naman, iyang gikumpara ang ilahang sakripisyo. Parehaman may gasakripisyo. Si Abel gasakripisyo, gahalad siya. Ako po'd gahalad sa Ginoo. Pero the thing is, ang ginapangita sa Ginoo is ang blood sacrifice. Dili nang walay dugo. Di ba sa atong kaluwasan, only by the blood of Jesus Christ also. Without remission of sin, without shedding of blood, there is no remission of sin. Maupod, even before sa atong panahon karon. Number one, what is Cain's way? Kung anong pahimangno sa Ginoo sa tuwa, not as Cain, or woe unto them that go on the way of Cain. Number one, Cain despises God's authority. Daghang Kristohanon karong panahona, kita dili man ta makaingon nga luwas na siya. Ang Ginoo gyud nakabalo. Daghan karong panahona sa ato ang Christian community nga mga believers in Christ. Kung anong they do not produce this excellent sacrifice because they despise the authority of our God. Kana bitong naay kasing-kasing nga kana bitong gahi o kasing-kasing masinupakon o kasing-kasing matinumanon nga pagkatao dili matinumanon sa atong Ginoo. In Matthew chapter 28 verse 18, God said, all power is given unto me in heaven and in earth. Dili bitaw sa kalibutan pag di ta motuman sa proseso na ay mga repercussions nga mahitabo sa atoa. Na ay penalty, no? Na ay mga fines or punishment nga mahitabo. Pero si Cain, wala oy. Ingon pa niya sa Genesis chapter 4 nga ang punishment nga nahitabo sa iya is greater than he can bear. Siya pa'y ningon ha? Siya pa'y nakasala. Siya pa'y nagreklamo. Unsa man ni ang punishment nga gihatag sa Ginoo sa kuha, mas bugat pa man ni kaysa akong gihimo. Instead nga magpaubos siya. Instead nga mo respeto siya sa atong Ginoo. Instead nga magpailalom siya sa authority sa atong Ginoo. Instead nga motuman siya. Unsa ang gihimo? He is still proud. He is still unrepenting. He is unhumbling. Nainana nga Kristohanon, kabalo siyang naa siya sala sa atong Ginoo. Pero gahi gihapon. Wala sayang kasing-kasing ang maghinulsol. Still proud. Iya pang i-defend ang iyang sala nga gihimo at tubangan sa atong Ginoo. And this what happened to Cain.
And this should never happen sa atong kaugalingon. Every time na naatay sala sa atong Ginoo, maghinulsol ta, magampo ta, mga itagpasaylo, and make it to a point that, Lord, I will follow, I will obey your authority. Again, in Romans chapter 12, verse 1 and 2, I beseech you, therefore, brethren. Kaya nga no, si Paul mismo nga nagsulat sa book of Romans, he understood this sacrifice. Ngayang nasabtan usab sama kay Jude. This excellent sacrifice. Can we not qualify Paul that his sacrifice sa atong Ginoo is also excellent? Ako, I can vouch for that, nga what he does sa atong Ginoo is also an excellent sacrifice. Laliman ka na, gibato ka, nagpamuhat ka sa Ginoo, ang barko nga imong gisakyan, nalunod, di lang kay kaisa, kaduha. Namatay pa siya, pero gipabalik siya sa Ginoo. Siguro, uban Kristohano na ito, no, nga, nag-gospel track o niya, napaakan ng iro niya, narabis, namatay. Pabalik sa Ginoo, balik sa dito kay tiwa sa imuhang mission nga maghatag gospel tracks. Siguro pag buhay niya balik, muundang na siya. Di na ko, Lord. Pero si Paul, usay na itabo. Sa diyang gibato siya, kay nagsangyaw siya. Pagbalik niya diri sa kalibutan, ni undang ba si Paul? Wala. Gani, napriso pa siya. Nagwali lang siya, ha? Nagwali siya. Pero ang pare atong lugara, na alarma. So sa inahitabo, nanawag siya, sundalo, prisuhan na, abi. Kay pataka-taka lag, yama-yama ng tawhana na. Sa diyang napriso si Paul. Nagyaw-yaw ba si Paul? Sa diyang napriso si Paul, iyabang gimahay ang atong Ginoo. Lord, despite sa mga sakripisyo nga akong gihimo, imong gitugot nga mapriso ko, Lord, sa kahago nga akong gitagamtam karon, gitalikdan ako ang hayahay nga kinabuhi. Kalami ato akong kinabuhi sa una, Lord, mupatay lang kog tao, mamalakpak ng mga pare. Good job, Paul. Karon nga nagpamuhat ko sa imong buluhaton, grabe nga sakripisyo. Inani akong naabdan, nakadungog mo na kay Paul. Wala. In 2 Corinthians chapter 12, siya ang gipangayo, di lang kay kaisa, kaduha, katulo, Lord, tanggalan ning thorn of the flesh sa akong mata. Gitanggal sa Ginoo. Niundang ba si Paul? Wala. Gani kay siya, I will therefore glorify in my infirmities. Naiubang Kristohanon, Domingo sa buntag, ready na ta siya musimba. Paggawas, nigtag-uman. PM din siya, Pastor, murag magbagyo diri sa amuha, di sa ako musimba ron. Pastor, murag magbaha, di sa ako musimba ron kay basig, kalinturan ko, di ko katrabaho sulod simana. Is that the kind of sacrifice nga atong ihatag sa atong Ginoo, that how God blessed Abel for his excellent, not just excellent, but more excellent sacrifice. Does it matter ba kay Abel nga mahurot yang karnero ug halad sa atong Ginoo? Wala. Gina niya giuna-una kay nga naman, the more nga muhatag siya sa sakripisyo sa atong Ginoo, the more nga tagaan siya, abunansya siya ang kinabuhi. Dili siya pagkakabsan. Mao gani na, nobody can tell sa imong sakripisyo sa atong Ginoo, but only God. Dili ako ang mag-evaluate sa imong sakripisyo, dili ang atong kaigsuunan, dili imong katapad ang mag-evaluate sa imong sakripisyo para sa atong Ginoo, but only God can know that. Kaya nga naman, basta ng uban, ng mga Kristohanon, pakitang tao lang, nga sakripisyo, pero di dito may tinuod nga sakripisyo. And we should always remember, in Hebrews chapter 11, verse 6,
God, our God, is a rewarder to those who seek Him diligently. In Romans chapter 13, verse 1, si Cain, he doesn't respect our God. He doesn't respect. He does what he pleases. Because he thinks, Lord, mo ni akong the best, bahala na ka, huwag mong dawaton, okay, huwag din mo dawaton, okay lang. Pwede ba nato na himoon sa atong Ginoo? Dili nato na pwede himoon eh. Ha? In Romans chapter 13, verse 1, let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Huh? Do you think dili lisod sa kuha, sakripisyo usab nining pagwali, ang pagpahinumdum, pagpukaw sa matag usa ka nato? Do you think ano man? Kaya na ubang Kristohanon nga lisod sila dawato ning pulong sa Ginoo. But our God is a God who doesn't respect any person, especially to those who do not respect Him. What we are doing here is to correct our heart, our mind, our principle. Kaya nga naman, we already have this pattern nga atong ginasundan. Si Cain o si Abel. Asa man ang atong sundon nga prinsipyo sa kinabuhi, ang kay Cain ba or kay Abel? Of course, daghang mayon, kay Abel you go, pastor. Kay Abel you go. Di you go kay Cain. But in reality, di man makita, pero nasa kasing-kasing, makikita ang atong Ginoo. Dili ko kakita, pero kakita ang atong Ginoo. Let every soul be subject unto the higher powers. In Titus chapter 3, verse 2. Open your Bibles in Titus chapter 3, verse 2. To speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. Unsa ni nga character? Kay Cain o kay Abel? And this kind of character, di gini ka produce og excellent sacrifice. Maski dili na excellent sacrifice, maski lang basic, simple sacrifice para sa serbisyo sa atong Ginoo. Kung naingon-ani nga batasan, ingon-ani nga baba, ingon-ani nga kasing-kasing, dili gini niya mahatag. Maski lang ang simple nga sakripisyo, as what Romans chapter 12 says, speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. Mo ni ang gusto sa Ginoo nga atong ihatag, dili kay daotan og baba, but baba nga panalangin sa uban nga tao. Pulong sa Ginoo, kaalam gikan sa Ginoo ang magagawa sa iya. Nga may mo siyang beacon of light. Dili palaaway, but gentle. Dili mapahitason, but mapainobsanon. We are still sinners. We are just justified. We are sinners saved by grace. In verse 3, for we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. Does this resemble the character of Cain? Yes, of course, it does. Kung saan yung gisulti karon, we should do the opposite thing. Instead of being hateful, remember the threefold principle. What is that? Faith, hope, and love. Of these three, asa man ang pinakalabaw? Gugma. Labi na lisod higugmao ning tao nga
kuan kanang namagi panahon tao ra man gyud pud ta. Nga kana bitong nag-cause sa imuha og pain. Nag-cause sa imuha og destruction. Mo ni mga tao nga lisod higugmaon. Pero sa Ginoo, higugmaa. Higugmaa. Love your enemies. And remember, dili nang atong makita may atong pinaka-enemy ha. Kaya nga naman, usahay ang pinaka-enemy nato. Dili uban tao, ba't atong kaugalingon? Ha? Kung naamay gapugong sa panalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi, nga di nato mahatag ang atong sakripisyo, dili uban tao mahinungdan, but kita mismo, kita ang gapugong nga makahatag og tinuod og excellent nga sakripisyo para sa atong Ginoo. If we believe that God is a rewarder to those who seek Him diligently, then ayaw pugi imong kaugalingon, ayaw sakita imong kaugalingon, ayaw i-torture imong kaugalingon, nga diya lang kakutob. Dapat walay limit ang atong sakripisyo para sa atong Ginoo. Ha? If you believe in abundant blessing ay hatag sa Ginoo. And in verse 9, Titus chapter 3 verse 9, itong padayon basa, verse 4, but after that the kindness and love of God, our Savior toward men appeared, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy He saved us, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly through Jesus Christ, our Savior, that being justified by His grace, we should made heirs according to the hope of eternal life. Verse 8, this is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful, listen to this, that we who believe in God must be careful to maintain what? Good works. This is not for our salvation. But when you have this faith, when you have this hope, when you have this love, God said, maintain that good works if you believe in me. These things are good and profitable unto men. We do good works, not to glorify ourselves, but to glorify our God. And God said, maintain doing good works. In verse 9, but avoid foolish questions and genealogies and contentions and strivings about the law, for they are unprofitable and vain. Muna na itabo kay Cain. He despises the authority of our God. Kung wala kaya niya girespeto ang atong Ginoo, how much more ang kinabuhi sa iyang igsoon? And that is a reality sa atong komunidad karon nga mga Kristohanon. Na mga Kristohanon nga dili gani mo respeto, mutuman sa kabubuton sa atong Ginoo, how much more kita ngayang kapwa Kristohanon respetoon pugka kanya? Dili. And aside from that Cain despises the authority of our God. Secondly, he defiled his body just to defile God Himself. What is the importance of preserving that holiness sa atong lawas? Nganong importante sa atong Ginoo nga dili nato hugaw-hugawan ang atong lawas? Do we know that? In 1 Corinthians chapter 3, verse, kalimot man ko. Saga ito? 60. 60? Abay, 60. Wala, 16. 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Know this, that we are the temple of God.
Gihunahuna ba na ni Cain? Wala. Mao na di niya mahatag ang sakripisyo, di niya mahatag ang iyang serbisyo, di niya mahatag ang tinud-anay nga pagserbisyo sa atong Ginoo. Because he himself, wala niya gihunahuna nga kining akong lawas is templo sa atong Ginoo. Ha? Mao na kanang foolish kining ubang tao ba nga gusto nila makit-an gyud sa Biblia, ipakita diha sa Biblia nga nakabutang gyud bawal manigarilyo. Kay masuko ang Ginoo. Bawal ang mag-inom kay masuko ang Ginoo. Kana gyud nakabutang gyud diha. Ha? Wala man tod specifically gisulat. But by principle. But by principle. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 hantod sa 19. Ikaw nga anak sa atong Ginoo, kanang imong lawas kining atong lawas templo sa Ginoo ug imo nang hugaw-hugawan. Manubagyo ka sa Ginoo. Kay di mo sugot ang atong Ginoo nga iyang templo hugaw-hugawan. Daw be kining atong building og padruwingan nato na diha, no? Kini si Jill may ni siya mo kuan, he's a artist in the making, no? Going forward na siya sa excellence. Kung atong padruwingan diha kay Jill og markang bungo nya napay anong dragon, no? Diripod diha sa pikas. Kadang mga satanic ba, no? Ining mo sulod diri ganahan ka, mugawas dai na kay ngano mahadlok. Di man ni simbahan man ni Satanas. Inana ilang thinking nga pag musulod ka sa simbahan, this is a holy place. No, ang imong lawas mo'y holy place sa atong Ginoo. Diri tagatapok, gaampo, gadaig, gasimba sa atong Ginoo. Pero ay lang nalimtan ang pinaka-prinsipyo. Kaya nga naman, wala nila gi-apply ang prinsipyo nga gipahinumdom sa atong Ginoo. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 hantod sa 19. Kining atong lawas, kanang imong lawas, templo ni sa atong Ginoo. Muna watay katungod nga ato ning hugaw-hugawan. Ha? Kung sa una, kusog ta mo inom og beer, karong panahon na, ayaw undang inom og beer. Pero butangig brand, no? Beer brand. Ha? Wa may ning katawa. Napasiguro yung inom dirig beer? Ha? Kung sa una, pastor, kusog kay kung mainom og beer karon, beer brand na. Ha? Mo ni nahitabo kay Cain. He cannot give that excellent, sama sa iyong igsuon. He cannot give that more excellent, maski na lang ganig, good sacrifice dili. Kaya nga naman, he defiled the authority of our God. He despises His body by disobeying the basic principle sa pagsimba. In Isaiah chapter 45 verse 9, the word of God says, "Woe unto him that striveth with his master." Nakasulat di big letter M, meaning this is our God, this is Jesus Christ. Dili ta pwede nga musupak, musukwahi sa prinsipyo sa atong Ginoo. In Jeremiah chapter 22 verse 13, God says, "Woe unto him that buildeth his house by unrighteousness, and his chambers by wrongdoings." These verses after verses that reminds us that we should live a life not like Cain, but like Abel. Matthew chapter 26 verse 24, last verse for this morning. Matthew chapter 26 verse 24, it says here, "As it is written of him, but woe unto that man by whom the Son of Man
is betrayed. It had been good for that man if he had not been born. Pagkasakit, no? Nga sa pagi masakit ani, this is the words of Jesus Christ. If your Bible is in red letter edition, si Jesus Christ mismo nag-ingon ani, alaot ang isa ka Kristohanon, alaot ang iyang kinabuhi, nga iyang gitraidor, iyang gipasakitan, iyang gisupak, iyang gipakaulawan ang atong Dios sa iyang kinabuhi by doing the opposite things that would glorify God. Ana pa atong Ginoo, mas may pagwa na siya na tawo. Kristohanon karon nga adlaw, if God have saved us, if God have saved you, He has a great purpose for your life. He wants us not just to produce a sacrifice, as what it says in Romans chapter 12 verses 1 and 2, but He wants us to produce an excellent sacrifice para mahimaya ang atong Ginoo. Because God is a rewarder to those who diligently seek Him. Mag-ampot ta. Labing balaan ug langit nun nga Amahan. Salamat kay Lord sa imong mga pulong karon. Ilabi na sa kinabuhi ni Cain ug ni Abel nga among nakuhaan og leksyon. Nga Lord, among sundon ang pattern of sacrifice nga gihatag ni Abel para kay ikaw mahimaya, dili ang gihimo ni Cain. Lord, we want to apply and follow this threefold principle nga imong gihatag sa 2 Corinthians chapter 13 verse 13, that we should always have faith, hope, and love instead of anger, instead of wrath, instead of being proud. Because through faith, through hope and love, this is where we can produce not just sacrifice, good sacrifice, but excellent, more excellent sacrifice. Lord, giyahi kami sa matag-adlaw nga tanan. Pahinumdumi kami sa matag-adlaw nga tanan. That we should maintain these good works, not for our salvation, but ikaw mo'y makitaan sa among kinabuhi. Kining tanan akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus ug ang kagahom sa balaan nga Espiritu Santo. Amen.